seemingly nagkaroon ng kuntsabahan. Putok na putok to sa ano. Etong balita ay na to, putok na putok sa media. Pinangunahan to ng media. At saka yung mga vloggers nilang sa gigilid, nilabas pa yan. Yan pa ang main topic. Kasi 'di ba umiyak si Pia Cayetano dahil ni wala man lang nakamusta sa kanila. Isipin mo sinugod yung opisina ng mga senador. Yung mga bakla dyan, wala naman, ang dadaldal pa. Tapos sabi hindi man lang nangamusta. Kaya nga naman, lumalabas na planado ito. At yan po ang talagang dinig natin. Planado po yan na merong masamang mangyayari kila Bato. Kaya nga iniiwan sila nitong mga traidor na mga senador. Yan po ang sabi. Alam ng mga senador. Ngayon, nagpalabas sila na walang pangalan, nangamusta. Pinagpiestahan naman ng mga vlogger sa kabila naman sa gigilid. Ngayon, tingnan po natin. Ito po sagot dyan. Tama po tayo. Tama po tayo ng... kasi ano to sumagot po ako dun sa Facebook ko. Tama po tayo ng hinala. Ganito po ang nangyari. Kasi out of context. Diba? Inalis nila. Kasi sabi, hindi! Nangamusta nga kami. Ito pa nga yung group chat natin. Kita nyo kung gaano kaloko-loko. Diba? Ito, pakinggan po natin. Ganito ang totoong nangyari. Kasi po, nung nandun ako sa Senate, nabanggit ko na wala man lang nangamusta sa amin. Teka muna. Ikaw kahit may tugtog, makaka-copyright tayo, Senator Sige, tuloy natin. Bakit daw? Nagputukan na at feeling namin, may barilan na nagganap all over us. And that's not me, but also our staff, the Senate employees, media. Ano? Nangyari po yung event na yun around 8 o'clock. Nung mag-aalis 10 na, tapos na. Mag-aalis 10 na po yan. If 9, mga 9:45, 9:50. Mga ganon, siguro 8, 10. Mga ganon. Tapos na. Kasi ano to napanood yung lahat yan. Lalo na yung mahilig sa politika. Ikaw pa senador, hindi mo alam. Napanood to. Diba? Yung putukan dyan. Tapos na, wala pa rin nangangamusta. If I'm not mistaken, medyo umalma na kami kasi wala na putukan. Saka na-clear na po yun na-clear na yung area. Sabi ko dun sa mga kasama ko, including Senator Camille Villar, sabi ko, uy, alam ba ng mga kasamahan natin kung ano nangyari dito, yung mga wala dito? Alam ba nila, may message ba sila sa GC natin? Tapos tinignan ni Camille, sabi niya wala. Yun po ang konteksto. Naiintindihan nyo na. Sabi, nagtanong si Pia, alam ba nila yung nangyayari? Nag-message ba? Alam na ba nila? Ganito na lang, dagdagan natin. Baka, syempre, mabait to si Pia. Tigay muna, nagbarilan na dito. Yung mga kasamahan nating senador na alam nilang magbabarilan, alam nilang magkakagulo. Nangamusta man lang ba? Nabuhay pa tayo? Na failure sila? Baka malungkot sila na wala man lang nadali. Hindi nagtagumpay si Matibag na nahuli si Bato. May message kaya sila? Wala. Tingnan natin, may message ba? Sabi ko, hindi man lang nila tayo kinamusta? So sabi ko, kami, lagay mo dyan. ICYMI, buhay pa po kami. Ayun. So, yan po yung in-explain ko doon sa Facebook ko. Minsan kasi, eto, tatandaan po nating mabuti. Katangian pa ng ibang mainstream media yan. Minsan, maglalabas sila nang hindi po muna nila nire-research. Tapos, kakargahan pa nung kanilang mga broadcaster, reporter, etc. Ito pa masama. Pagpepiestahan, kaya siyempre, views yan. Di ba? O, nilabas yung message na yan. Nito mga vloggers nila sa gigilid. Hindi naman nagre-research. Ako, hindi ko alam kung totoo yung message na yun or hindi. But one thing I know yung iyak ni Cayetano is legit na iyak na natakot siya and at the same time ito matindi. Nasaktan siya sa kasamahan niya na for 20 years, wala man lang nangamusta kung okay sila. Kasi po, alam po naman natin yan, nabanggit ko na rin ito dati, mas masakit po na magkakaroon ng betrayal o pagkataraydor galing sa taong malalapit sa'yo. Kaya naunawaan ko yung iyak niya legit. So, hindi yan iiyak ng mali. So, yun ang sinabi ko, tingnan muna natin yung konteksto. Baka mali yung konteksto. Lumalabas nga, mali nga yung konteksto. Siya nagsabi, sabi niya, sabihin mo nga, dyan sa group chat, for your information, buhay pa kami. Hindi kayo nagtagumpay. Dagdag lang po yan, dagdag. Pero yung iba dyan, sigurado, ganyan ang gusto. Di man lahat, pero yung iba dyan, kasi isipin mo, alam nila may masamang mangyayari. Hindi man lang niyaya yung majority group, di ba? Umiskapulang sila. Hindi isinama yung mga kaibigan nila. Kahit ba magkaiba kayo sa politika. Yan ang problema natin, yung magkakalaban sa politika. Nadadala
nagdadala sa pagkakaibigan. Ito, alam po ito ng mga, kahit yung mga vloggers na nasa kabilang bakod. Hindi ko pinipersonal kasi iba naman yung stand natin sa politika eh. Di ba? Pag tayo magkaibigan, magkaibigan. Hindi yung katulad nung bakla dyan sa kabilang, dun sa minority na Senado, pati kaibigan, ilalaglag. Hindi ganun. Kasi magkakaiba kayo. Baka pati anak mo, magkaiba kayo ng stand. Kapamilya mo, magkaiba kayo stand. Kapitbahay mo, aawain mo lahat dahil hindi naniniwala sa ICC, ganun. So, ganun po ang naging sitwasyon. Ngayon, nakikita na po natin. Di po ba? Sila ang nagparamdam ni hindi kayo nangamusta tapos saka nagsi-message. Oh, keep safe, ganun-ganun, etc. Kita mo, hindi na konsensya lang. Para lang may masabi, oo, nag-reply tayo. Oh, pero hindi nila inaasahan na baka kaya hindi sila nag-message, baka inaasahan patay na kayo lahat. Oh, buhay pa pala nag-message. I mean, hindi ko sinasabing ganun nga. But is that a possibility? Pwede. Pwede. Alam nila, remember that? And nilagay ni Camille, hi, we're okay. Tapos saka may nag-comment na stay safe, gano'n. So, syempre at the time na, yun nga, putukan lahat. Tapos nung tumahimik na, kasi ako in touch ako sa loved ones ko eh. Panentext sila, how are you, brother ko, mami ko, maanak ko. So, syempre, yung mga mismo kasama namin doon, expected ko din na kamustahin nila kami, di ba? Normal yun. Anyway, so nung wala nga, at si Camille yung nagsabing okay kami dito, sumagot sila. So, when I delivered my speech at sinabi kong wala man ng nangusta, I want you all to know na after my speech, ang dami sa kanilang lumapit sa akin. Kasi friends po talaga kami. Imagine yung magkakaklase kayo. Di kami, minsan nag-aaway kami because of work. But a lot of us have been friends and I really appreciated you guys who approached me, you know, nag-show kayo ng concern sa akin and sinabi nyo nga na nag-alala kayo sa akin. I appreciate it. And you know what guys, wala na sa akin to. Ayan. So, wala naman, okay? No harm, no foul. Kaya lang, kasi after naman daw no speech niya, may mga lumapit sa kanyang kaibigan na in-approach siya. So, nagkakaunawaan naman. Para kay Pia, wala na yun. Ang problema, bumakbak si Claire Castro dun sa kanyang vlog. Minamak pa siya. Alam mo, it's unbecoming. Hindi gawain ito ng isang ASEC. Kahit ba sabihin natin na ginagawa niya yun, hindi yun ang salita ng Pangulo niya. But still, you remember, you are part of the government. Official ka, pasahod ka ng bayan, ganyan ang asta mo. Ibinababa mo yung PCO. Unless, inuutusan ka talaga na pagdating mo sa vlog, imak mo to. Baka may utos. Hindi natin alam. Hindi ko sinasabing po. Baka inuutusan siya ng kokak. O, no mga nakapaligid na kokak kay Bongbong. O, baka penguin. Yung nakapaligid na penguin kay Bongbong. Atakayin mo nga yan. Ang drama-drama. Tinatalbugan ng beauty ko. Ganon. Diba? Hindi ko sinasabing okay lang yon. But still, babae yon. Eto naman, bumakbak din si Vice Ganda. Oh, hindi ko rin sinasabing tama yon. Pero alam naman natin, ang linyada nito ni Vice Ganda, ni siya nga mismo, hindi niya alam kung saan siya lulugar na lalaki ba ako, babae ba ako, ano bang kakainin ko, tahong ba o pure foods. Ganon, siya nga hindi siya decided kung ano di ba? So, nauunawaan natin yung mga ganong katsipan niya. Di ba? Kahit na artista siya, hindi na sana siya sumasali sa ganyang politika. Unawaan din natin yon. Kasi una nagkasagutan naman dito si Pia tsaka si Risa di ba? Ang hindi ko maintindihan, pagkatapos niyan, may lumapit daw na mga kaibigan niya. Ang tanong, si Lacson ba lumapit? Kasi kung lumapit, si Lacson dumakdak sa media remember? Kung ano-anong sinasabi. Sabi ko to si Lacson, kalalaking tao. Sumausaw sa away babae. Bakla ka ba, Lacson? Ako hindi, nagtatanong lang po tayo, bakla ka ba? Di ba? Ewan ko kasi, sinabi ni iba kasarian mo, sabi ni late Miriam Santiago parang nadududa na tuloy ako. Pati si Marcoleta, duda na sa'yo kasi sinabi mo raw, ikaw ay nagkaka-period. Hindi ko alam kung eto si Lacson, may period ngayon. Kasi di ba? Ayan na natin si Claire. Ayan na natin yung sa babae, si Claire tsaka si Vice Ganda. Pero ikaw, Lacson, pulis ka. Ganyan ka umasta, para kang binabae. Ano ka ba, Lacson? Kaya nga ang tanong, nagkaayos naman. Kaya sabi ko, tama masakit kay Pia dahil totoong kaibigan niya to. Kasama niya to ng matagal. Siguro si Lacson, bagong santa. Kita nyo naman, di ba? Alam mo, malapit na. Lacson is the next Trillanes. Sa kadaldalan.
ay ano yung bibig niya, parang may kabaklaan na. Ang kadaldal talaga nito si Lacson, di ba? Pero ayos na, okay? So tapos na, Claire, okay na. Yung baka nautusan ka ng mga kokak, sabi mo okay na, hindi na matatalbugan yung beauty mo. Gano'n naman ako eh. Wala naman ako mapapala na ikasama ng loob ko. So, thank you to my colleagues na nag-show ng concern.